Noong 1280, matapos mamatay ang hari ng Scotland nang walang tagapagmana, nagsimulang mag-away ang mga nobles ng Scotland para sa trono. Samantala, itinakda rin ni Edward, ang hari ng Inglaterra, ang kanyang layunin sa korona ng Scotland. Si Edward ay isang malupit at ambisyosong tirano. Sa ilalim ng kunwaring pakikipagkasundo, inanyayahan niya ang mga nobles ng Scottish na kumakalaban sa kanya sa isang pagpupulong. Ngunit doon niya sila ipinapatay. Upang higpitan ang kanyang paghawak sa Scotland, nagtalaga siya ng mga nobles ng Ingles upang pamunuan ng iba't ibang rehiyon. Para mahikayat sila na lumipat, ipinanumbalik ni Edward ang isang sinauna at malupit na kaugalian, ang karapatan ng prima nocta. Ibinibigay nito sa mga nobles ang karapatang makasama ang sinumang bagong kasal na babae sa kanilang nasasakupan sa unang gabi ng kasal. Pagdating ng mga nobles ng Ingles sa Scotland, sinimulan nilang apihin ang mga taga roon nang walang habad. Napatay ang kapatid at ama ni William habang lumalaban sa ganitong kalupitan. Sa kanilang libing, may isang batang babae na nakapansin kay William. Pagkatapos ng seremonya, pumitas siya ng isang ligaw na bulaklak at inabot ito sa kanya. Napaluha si William, bagamat pilit niya yung pinigilan. Di nagtagal, dumating ang kanyang tiyuhin upang siya'y dalhin palayo. Gabi ng pag-alis nila, napanaginipan ni William ang kanyang ama na nagsabi sa kanya, "Malaya ang iyong puso. Magkaroon ka ng tapang na sundin ito." Umalis si William at ang kanyang tiyuhin sa kanilang bayan. Pagkaraan ng maraming taon, tumatanda na ang hari ng Inglaterra. Ikinasal niya ang kaisa-isa niyang anak sa anak na babae ng hari ng Pransiya. Ngunit si Batang Edward ay bakla at walang interes sa kanyang magandang asawa. Sa panahong ito, ganap nang binata si William at bumalik sa kanyang bayan. Sa araw ng kanyang pagdating, may isang kabataang magkasintahan na ikakasal. Sa gitna ng mga tao, napansin ni William ang isang napakagandang dalaga. Ngunit habang kasagsagan ng pagdiriwang, dumating ang mga nobles na Ingles at kinuha ang bagong kasal na babae. Pinakalma ng babaeng ikinasal ang kanyang nagagalit na asawa, hinalikan ito at kusang sumama sa mga maharlika. Samantala, sinimulan ni William na ligawan ang dalagang nakaagaw ng kanyang pansin. Naglakad-lakad sila sa luntiang burol, naligo sa simoy ng hangin, at sabay na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nang sila'y maghihiwalay na, iniabot ni William ang isang panyo. Pagbukas nito, nakita ng dalaga ang isang pinatuyong bulaklak sa loob. Ang dalaga ay si Muron, ang parehong batang babae na minsang nagbigay kay William ng bulaklak noong bata pa sila. Bagamat napalayo si William kasama ang kanyang tiyuhin ng maraming taon, hindi niya iyon nakalimutan. Nais ni Muron na sumapi si William sa kanilang hukbo ng mga lumalaban. Ngunit iginiit ni William na bumalik lamang siya upang magsaka, magpakasal at mamuhay ng payapa. Upang maiwasang maangkin ng mga Ingles sa ilalim ng Prima Nocta, palihim na tumakas sina William at Muron patungong kabundukan noong gabi at nagpanatagan ng kanilang sumpaan. Nagpakasal sila sa ilang at ginunita ang kanilang pag-iibigan sa ilalim ng mga bituin. Natuklasan ng isang nakapwestong sundalo ang kanilang relasyon. Nang tangkain ng sundalong iyon, nasaktan si Muron, pinabagsak siya ni William at iniligtas ang babae. Sinabi niya kay Muron na mauna itong tumakbo at nagkasundo silang magkita sa gubat. Ngunit nahuli si Muron ng mga sundalo. Pagdating ni William sa gubat, napagtanto niyang hindi ito nakarating. Nahuli si Muron at pinatay siya ng mga pinuno ng mga sundalo. Hinihintay si William upang maghiganti. Bumalik si William sakay ng kabayo, kunwaring susuko, ngunit bigla niyang inatake ang mga sundalo. Sumani ang matataganayon na nagtatago at sama-sama nilang nilabanan ang mga Ingles. Nadakip ni William ang pinuno at pinatay siya sa parehong paraan. Ibinoto si William bilang pinuno ng hukbo ng mga nag-aaklas. Nang mabalitaan ito, dumating ang iba pang pangkat upang sumapi sa kanya. Lumaban sila hanggang sa maabot ang kampo ng nobol na may hawak sa rehiyon. Napatay ng lalaking ninakawan ng asawa ang nobol na iyon bilang paghihiganti. Nang marinig ito ni Edward, ipinadala niya ang inutil niyang anak upang durugin ang pag-aalsa, umaasang matututo ito. Ngunit walang kakayahan si Batang Edward at sa ilalim ng kanyang pamumuno, sunod-sunod na natalo ang hukbong Ingles kay William. Samantala, sina Bruce at ang kanyang ama, ang pinakamalamang na maging susunod na hari ng Scotland, ay nanatiling nagmamasid. Tuso ang ama na Bruce. Nagkunwari siyang sumusunod kay Edward upang mabuhay. Ngunit palihim niyang ipinadadala ang kanyang anak upang tulungan si William. Isang araw, inambush si William habang nangangaso. Iniligtas ni Bruce ang buhay niya at nabuo ang pagkakaibigan sa pagitan nila. Sa tulong ng koneksyon ni Bruce, 3 noble ng Scottish ang nagsimulang lumaban kasama ni William. Ngunit kulang sila sa tapang. Sa unang senyales ng mabigat na laban, gusto nilang makipagkasundo o umurong.
Sa labanan sa Stirling, nagsimulang umatras ang mga walang sanay na sundalong Scottish nang makita ang makapangyarihang hukbo ng Ingles. Habang papauwi na sana sila, dumating si William na may dalang mga sibat na dinisenyo laban sa mabibigat na kabalyero ng mga kalaban. Tinanong niya ang mga sundalo kung lalaban ba sila nang wala silang kalayaan. Sumagot ang mga ito na gusto nilang tumakas upang mabuhay. The English are too many! Kaya tinanong ni William kung handa ba silang ipagpalit ang kanilang buhay sa pagkakataong masabi sa kanilang mga kaaway. Maaaring kunin ninyo ang aming buhay, ngunit hindi ninyo kailanman makukuha ang aming kalayaan. Na-inspired ang mga sundalo at nagkaisa sa kanya. Sa kabila ng alok ng pakikipagkasundo ni Edward, natupso ang tatlong nobles. Ngunit kiniling ni William na umatras ang hukbong Ingles mula sa Scotland at humingi ng tawad sa bawat pamilyang madaanan nila. Inutusan niya ang mga nobles na magpanggap na tumatakas upang maniwala ang mga Ingles na umatras sila. Pagkatapos, pinangunahan niya ang mga sundalo Scottish sa pang-aasar sa kalaban. Una, umatake ang mga Ingles gamit ang mga palaso. Sa kanila napansing tumakas ang mga nobles. Iwala sa tagumpay, ipinadala ng commander ng Ingles ang mabibigat na kabalyero. Habang iniisip nilang dudurugin nila ang mga Scots, ibinulalas ni William ang mga sibat na pumigil sa pagsalakay ng mga kabalyero. Send the infantry. Sa pag-atake ng mga puwersa ng mga nobles mula sa gilid, napalibutan at natalo nila ang hukbong Ingles. Pagkatapos ng labanan, muling nag-away ang mga nobles tungkol sa trono. Ngunit sinabi ni William na kalayaan lang ng mga tao ang kanyang ninanais. Pinayuhan siya ni Bruce na makipag-isa sa mga noble Scottish at iwasang magkaroon ng kaaway sa magkabilang panig. Sumagot si William na susunod ang mga tao kay Bruce, hindi dahil sa kanyang titulo, kundi dahil kaya niya silang pangunahan tungo sa kalayaan. Pinangunahan ni William ang kanyang hukbo upang sakupin ang pinakamahalagang lungsod sa hilagang Scotland. Pagbalik ni Edward mula sa kanyang kampanya sa Pransiya, natuklasan niyang napalpak ang kanyang anak at pinugutan pa ni William ng ulo ang kanyang mahal na pamangkin. Dahil sa matinding galit, itinapon ni Edward mula sa tore ang kasintahan ng kanyang anak. Sa harap ng di mapigilang pag-usad ni William, nagbalak si Edward ng bagong pakana. Iaalok niya kay William ang amnestia. Ngunit sino ang dapat niyang ipadala? Hindi siya maaaring pumunta mismo at kung ang duwag niyang anak ang ipapadala, lalo lang magagalit si William. Kaya naisip niya ang prinsesa. Ngunit nang subukan ng prinsesa na kumbinsihin si William na makipagkasundo, nahipo siya ng mga salita nito. Ikinwento rin ni William sa kanya ang pagpatay sa kanyang asawa. Bago pa niya namalayan, nahulog na ang kanyang loob sa kanya. Ngunit ang pakikipagkasundong iyon ay panlilin lang lamang. Palihim na nagtipon si Edward ng hukbo upang palibutan si William. Nang malaman ito, palihim na binalaan siya ng prinsesa at nakatakas si William sa tamang oras. Habang papalapit ang digmaan, nagpatuloy ang mga noble sa kanilang away para sa mumunting interes. Nanggamit si William at kinundena ang kanilang
kanilang kasakiman. Pagkatapos, hiniling niya kay Bruce na magkaisa sila. Nagalaw sa paninindigan ni William. Pumayag si Bruce, ngunit nakapagplano na ang ama ni Bruce upang mabilis na makuha ang trono. Sa bukang liwayway sa Falkirk, hindi pa humuhupa ang hamog at malapit nang sumiklab ang labanan. Una, ipinadala ni Edward ang mga Irish infantry. Naniniwalang mahal ang mga palaso, ngunit mura ang buhay ng mga sundalo. Hindi inaasahan, lumipat ang mga Irish sa panig ni William. Nagbanggaan ng dalawang hukbo sa mabangis na labanan. Itinaas ni William ang bandila, hudyat para umatake ang mga nobles ng Scottish. Ngunit tinalikuran nila siya at tumakas. Nabunyag na sila ay pinayaran ni Edward. Nang nakataya ang buong labanan, iniutos ni Edward sa kanyang mga mamamana na paputukan ang lahat kasama ang sarili nilang hukbo. Habang bumubuo sa mga palaso, parehong panig ay dumanas ng malalang kaswalti. Send in our reinforcements. Bring me Wallace. Alive if possible. Dead. Just as good. Di nagtagal, naiwang mag-isa at walang laban si William. Iniwan ni Edward ang larangan kasama ang kanyang mga kasama. Nakasamsam si William ng isang warhorse at hinabol sila. Isang sundalong nakabaluti ang humarang sa kanya. Matapos niyang pabagsakin si William, lumapit ito upang tapusin siya, ngunit natalo siya ni William. Nang tanggalin ni William ang helmet ng sundalo, natuklasan niyang si Bruce iyon. Sinunod ni Bruce ang payo ng kanyang ama at ipinagkanulo siya. Hindi pinatay ni William si Bruce. Sa halip, manatili siyang nakaupo, tulala, hindi maunawaan ang pagtataksil. Nakita ni Bruce ang pagkabigla at pagkadismaya sa mga mata ni William at napagtanto niyang nagkamali siya ng lubusan. Habang sumusugod ang mga sundalong Ingles, tinulungan ni Bruce si William tumayo, kaya't nadala siya ng kanyang mga kasamahan papalayo. Pinulot ni Bruce ang nahulog na panyo ni William at nanatiling nafatanaw habang pinapatay ang kanyang mga daping kapanalig. Sinabi niya sa kanyang ama na ang lupa, titulo, karangalan at kapangyarihan ay walang kabuluhan. Kinamuhian ni Bruce ang sarili dahil sa pagtataksil na sumira sa pangarap ni William ng kalayaan. Nangako siyang hindi na muling gagawa ng maling pagpili. Nilusob ni William ang mga tahanan ng mga nobles ng Scottish na nagtaksil sa kanya. Pinapatay ang dalawa sa kanila. Habang kumakalat ang balita, nag-alsa ang mga voluntaryo sa bawat lungsod upang suportahan siya. Nabahala si Edward. Naniniwala siyang kapag napatay si William, babagsak ang pag-aalsa. Ngunit bawat pakana ni Edward ay nalalaman ni William dahil sa prinsesa. Muli siyang binalaan ng prinsesa. Matapos harapin ang mga mamamatay taong ipinadala sa kanya, nakipagkita si William sa kanya sa isang kuweba. Sa puntong iyon, lubos na umiibig ang prinsesa kay William. Doon umabot sa rurok ang kanilang pagnanasa. Nakarating ang digmaan ng Scotland at Inglaterra sa patay na punto at tila hahaba pa itong walang katiyakan. Sa panahong ito, nagpadala si Bruce ng isa pang nobles, sinasabing nais niyang makipag-alyansa kay William. Alam ni William na upang mabilis na matapos ang digmaan, kailangan niyang magkaisa sila ni Bruce. Kahit ito'y bitag, kailangan niyang suukan. Sa kabila ng pagtutol ng lahat, mag-isa siyang nagpunta upang makipagkita kay Bruce. Sa pagkakataong ito, hindi siya ipinagkanulo ni Bruce, ngunit lihim ng inayos ng ama ni Bruce ang lahat. Stay out of it, Robert! Bruce is back! You rotten bastard! That was the price of your crown. You're not a man! You deceived me.
Nadakip nila si William na sinampahan ng kaso sa pagdataksil at hinatulang pugutan kinabukasan na dinalaw ng prinsesa si William sa bilangguan. Nakiusap siyang umamin si William dahil maaaring mailigtas nito ang kanyang buhay. Hanggat nabubuhay ka, pakiusap niya, magiging maayos ang lahat. Umiling si William. Lahat ng tao'y namamatay, pero hindi lahat tunay na nabubuhay. Binigyan ng prinsesa si William ng gamot upang maibsan ang sakit. Ngunit pag-alis niya, dinura iyon ni William. Kailangan niyang manatiling malinaw ang isipan. Makiusap siya sa nakaratay na Edward para sa awa. Ngunit ang pinakamalaking kasiyahan ni Edward ay ang mabuhay ng sapat na matagal upang masaksihan ang pagpugot kay William. Lumapit ang prinsesa sa harap ng hindi makapagsalitang hari at bumulong. Wala kang magiging tagapagmana. Ang batang nasa sinapupunan ko ay hindi mula sa iyong dugo. Hindi magtatagal ang paghahari ng iyong anak. Dinala si William sa entabladong pagbitay. Hinikayat siya ng tagapugot upang humingi ng awa, ngunit hindi nagpakita si William ng anumang senyales ng pagsuko. Rope! Tiniis niya ang malupit na pagpapahirap, tumatangging dugkasin ang salitang awa. Cry out. Mercy. Sumisigaw ang mga tao sa ibaba. Hinihimok siyang sumuko. Mercy. Jesus, mercy. Ngunit pinili niyang manahimik. The prisoner wishes to say a word. Matapos pugutan si William, hindi sumuko ang mga tao, hindi gaya ng inaasahan ni Edward. Sa halip, pinamunuan ni Bruce ang pag-aalsa upang paalisin ang mga Ingles at nakamit nila ang kalayaan ng Scotland. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.